Hindi naman daw po sa nag-iinarte itong si Lenlen na gusto niya na bumukod na sila kasama ang kanyang asawa na si Ricky mula sa bahay nila Ricky. Pero yun daw biyanan niya, oo, na si Nanay Anita. Panay daw yung pahaging sa kanilang mag-asawa para may katuwang naman daw sila sa mga gawaing bahay para may katulong naman daw yung mga matatanda doon. Pero sabi naman nitong si Lenlen, wala namang bad blood. Wala naman pong samaan ng loob sa pagitan ni Nanay Anita sa kanyang biyanan. Ha? Pero sadyang gusto niya lang daw ng privacy rin kasama ang kanyang asawa. Ayan, gusto ko sanang itanong dito kay Lenlen kung hindi lang ba sila magkakasama sa loob ng iisang bahay. Baka naman meron silang kwarto ron, malaking kwarto. Baka nandun din yung mga biyanan. Talaga medyo wala ring privacy. Lalo kung mga lumang bahay. Uy, may mga lumang bahay, malalaki ang kwarto ha. Malaki ang sukat ng kwarto. Pwede nga mangyari yan. Bawal mag-divider ha. Pero, well, hindi naman siguro. Hindi naman sa ganong pagkakataon. But of course, mag-asawa na kasi. Nagiging issue na ho talaga sa marami sa atin yung pagbukod. Oo, lalong-lalo na. Hindi lang naman po yan sa sa decision making nagkakaroon po kasi ng problema. Yung iba nagkakaroon ng mga pag-iiringan ng dahil lang sa pagkaing iahanda para sa pananghali, para sa lahat. Oo, sa agahan, pananghalian, sa hapunan, ganyan. Bakit ganito, bakit ganyan? Minsan may mga makukulit kasi mga biyanan na nagtatanong, bakit naman ganyan? O kaya naman, wala silang pakialam sa kung anong lulutuin. Ang pinakikialaman naman, yung presyo. Meron akong personal na kakilala ha. Yung biyanan ay bumibisi-bisita lang doon sa bahay. Malapit lang kasi nakatira. Makinig ka rito, Jeff, ikaw malapit-lapit ka na maikasal. Hindi, pero totoo yun, bumibisita lang, pero tinatanong, magkano to? Magkano yan? Yung mga pinamili sa palengke. Medyo na-off yung, anong tawag doon, manugang. Dahil, ba't ba ako tinatanong? Bahay namin ito. 'Di ba, desisyon ko naman kung anong bibilhin. Tapos okay lang sana kung nagtatanong out of tanong lang. Oo, plain tanong. Kaso sinasabi, ang mahal-mahal naman ito. Ang dami-dami naman ito. Iilan pa lang naman kayo. Ang liliit pa ng mga bata. Yan, yung mga ganyan. 'Di ba, napapakialaman ka. 'Di ba? Pero meron kasi, ako naniniwala na merong tamang paraan para kausapin mo yung yun nga yung nag-uumpisang mag-asawa na hindi nyo kailangan muna ng ganito karami. Mas maganda na fresh ang mga bibili ninyo kaysa ilagay nyo sa freezer ang mga ang baboy, ang manok ng matagal. Ang lapit lang naman ng palengke. 'Di ba, kung sana may explanation na ganun. Pero kung ang datingan nga po ay para napapakialaman ka na sa loob ng yung sariling munting kaharian, nagiging issue ho talaga at dyan nag-uumpisa yung mga bangayan. Pero dito nga sa kaso ni Lenlen, gusto niya lang na bumukod na. Mag-asawa naman na sila, karapatan nila yan. At tungkulin din ng asawa niya to provide yung safe space para sa kanila kung sakali nga na medyo hindi healthy sa paningin ng asawang babae o kahit sino pa nga, yung asawang lalaki, yung space kasi mahirap hong maghari-harian sa loob ng isang tahanan na alam mong meron pang isang nakatatanda o nakatataas sa'yo. 'Di ba? Mahirap magdesisyon. Bibili ka lang ng kung ano man para sa asawa mo, maki-question. Bakit naman ganyan pa? May mga bayarin pa sa kuryente. May mga bayarin pa sa tubig. Bakit naman ganito yung asawa mo? Hindi man lang pati ba naman yung medyas niya, yung underwear niya ay ikaw pa ang maglalaba. Hindi alam ng mga biyanan, pagod na rin yung asawa, 'di ba? Nagrereklamo na rin yung 'di ba? Ang reklamo nanggagaling sa iba pa.